Sa puso ng Jeddah, isang kwento ang naganap na nagbigay ng labis na pagkamangha sa libu-libong tao. Sa mismong lugar ng pagpapataw ng parusa, 4 na taon matapos ang isang trahedyang pagkitil, isang pangyayari ang naganap na tatatak sa kasaysayan. Isang ina ang nakatayo sa gitna ng dagsa ng mga tao, nanginginig ang dibdib sa kaba at pag-asa. Si Mutlaq Al-Qahtani, ang ina ng nakatakdang hatulan ng kamatayan, ay nagdusa ng maraming taon sa labis na dalamhati, walang tigil na nananalangin para sa awa ng Diyos. Alam niyang malinaw ang batas, ang kanyang anak ay kumuha ng buhay, kaya dapat ding kunin ang kanyang buhay bilang hustisya. Ngunit hindi siya kailanman nawala ng pananampalataya, at sa araw na ito, masasaksihan niya ang pagkawala ng kanyang anak o isang himalang hindi niya lubos na inaasahan. Habang abala ang mga tagapagpatupad ng batas sa paghahanda para sa pagkitil, lumapit ang ama ng kinitil na si Ahmed Al-Qariqri. Pinanood siya ng lahat, inaasahan ang hindi maiiwasang pangyayari. Ngunit sa isang nakakagulat na desisyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman at ito ay patawarin ang kumitil sa kanyang anak. Hindi napigilan ni Mutlaq Al-Qahtani ang kanyang emosyon at siya ay napaiyak ng husto sa labis na kaligayahan at pasasalamat. Ang kanyang mga panalangin ay tinugon. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, paulit-ulit siyang nanalangin para sa pamilya ng lalaking kinitil ng kanyang anak. Nanalangin siyang gantimpalaan sila ng paraiso, pagpalain ng kaligayahan at kasaganaan at hindi sila magkukulang sa kabutihan mula sa Diyos. Nanalangin din siya para kay Ahmed naway pagpalain siya sa pinakamataas na antas ng langit. Ipinangako niyang hinding-hindi niya malilimutan ang kabutihang ipinakita ng pamilya ng kanyang anak. Ang madla ay nagsimulang magsaya, may mga lumuluha habang pinapanood ang pambihirang pagpapakita ng habag. Nagwagayway ng mga puting bandila, isang simbolo ng kapayapaan at pagpapatawad. Ang bigat ng kaganapan ay napalitan ng masidhing kaligayahan at pagninilay sa di masukat na kapangyarihan ng kapatawaran. Ayon sa ulat ng Al-Arabiya, ang trahedyang ito ay nagsimula mahigit 4 na taon na ang nakalipas sa Jeddah. Isang matinding gulo ang naganap na nagdulot ng isang walang hanggang sugat sa dalawang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, isang buhay ang nawala, si Ahmed Al-Qariqri Al-Harbi, isang binatang nakitil matapos mapinsalaan. Marami rin ang napinsalaan at isinugod sa ospital. Ang dahilan ay isang simpleng alitan tungkol sa paradahan ng sasakyan. Isang maliit na pagtatalo ang nauwi sa isang trahedyang walang kapatawaran. Dumating ang pulisya noong hating gabi ng Sabado ng May 6 sa silangang bahagi ng Jeddah sa Al-Hamdaniya neighborhood. Tagpuan nila ang isang lalaking wala na, 6 na iba pang sangkot, at isang komunidad na nagdadalamhati. Ang mga suspek ay agad na inaresto at matapos ang masusing investigasyon, ipinataw ng korte ang hatol ng kisas, isang batas ng paghihiganti kung saan ang buhay ay tinutumbasan ng buhay. Sa loob ng maraming taon, inaasahang ipatutupad ang sentensyang ito, hanggang sa ang kwento ay nabaligtad dahil sa panawagan para sa kapatawaran. Habang papalapit ang araw ng pagpapatupad ng hatol, nagsimula ang mga panawagan mula sa pamilya ng nahatulang tao. Humingi sila ng awa mula sa pamilya ng biktima, lumapit sa mga kilalang personalidad, prinsipe, at mga pinunong panrelihiyon upang mamagitan para sa kanilang anak. Ang kanilang panawagan ay mabilis na kumalat, naging sentro ng diskusyon sa publiko. Maraming nag-abang kung susunod ba ang pamilya ng biktima sa hustisya o magpapatawad sila sa kabila ng matinding sakit na kanilang dinanas. 2 buwan bago ang itinakdang pagpapatupad ng parusa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Naglabas ng pahayag si Sheikh Hamid Al-Harbi, ang ama ng kinitil na si Ahmed. Bilang paggalang sa mga namagitan, binigyan niya ng 1 buwang palugit ang pamilya ng akusado upang humanap ng solusyon. Ngunit matibay ang kanyang paninindigan. Hindi siya tatanggap ng anuman maliban sa batas ng Diyos. Subalit, ilang oras bago ang nakatakdang pagpapatupad, nagbago ang lahat. Ang pamilya ng biktima, sa kabila ng lahat ng sakit at pighati, ay nagpasyang ipagkaloob ang pinakamataas na anyo ng awa, ang pagpapatawad. Sa ilalim ng batas ng Islam, may 3 pagpipilian para sa mga kaso ng pagkitil. At ito ay ang paghihiganti o kisas, pagbabayad ng diya o pera, at ang pinakamataas na antas ng kabutihan, ang pagpapatawad. Sa karamihan ng mga kaso, pinipili ng mga pamilya ang hustisya o ang bayad pinsala. Ngunit ang pamilya ng Al-Qariqri ay gumawa ng isang pambihirang desisyon, ang pagpapatawad para sa kapakanan ng Diyos. Pinuri ng mga iskolar at mga pinuno ng komunidad ang kanilang desisyon. Ito ay itinuturing na isang tunay na halimbawa ng pananampalataya at espiritual na karunungan. Ang Islam ay nagtuturo na ang pagpapatawad ay isang dakilang birtud at ang gantimpala nito ay hindi matatawaran sa kabilang buhay. Sa ganitong mga pagkakataon, mahirap para sa sino man ang bumitaw sa sakit at hinanakit. Ang hustisya ay natural na hinahanap ng puso ng tao, lalo na kung ang nawala ay isang mahal sa buhay.
Ngunit sa mas mataas na antas ng pananampalataya, ipinapakita ng Islam na ang tunay na gantimpala ay wala sa paghihiganti kundi sa pagpapakita ng awa at pagpapatawad. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagbigay ng bagong buhay sa taong pinatawad, kundi nagsilbi ring inspirasyon sa libu-libong nakasaksi at nakarinig ng kwentong ito. Maraming beses sa ating buhay, tayo mismo ay nahaharap sa pagpili sa pagitan ng galit at kapatawaran. Bagamat hindi ito kasing bigat ng isang kaso ng kisas, ang aral ay nananatiling pareho. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang tanda ng tunay na lakas. Ito ay isang hakbang patungo sa kapayapaan, hindi lamang sa pagitan ng magkabilang panig, kundi sa loob ng ating sariling puso. Sa modernong panahon, kung saan madalas na inuuna ang paghihiganti at pagkakanya-kanya, ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang pagpapatawad ay isang biyayang maaaring magbago ng buhay. Hindi nito binubura ang sakit ng nakaraan, ngunit binibigyan tayo ng pagkakataong magpatuloy ng may mas magaang kalooban. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagpapatawad ay may malalim na epekto sa mental at emosyonal na kalusugan. Ang pagtatago ng galit at puot ay maaaring humantong sa matinding stress, depression, at maging sa pisikal na karamdaman. Samantalang ang mga taong marunong magpatawad ay mas nakakaramdam ng kapayapaan at kaginhawaan sa buhay. Ayon sa mga psychologist, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasalanan, kundi isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng hinanakit. Ang kwentong ito ay nagbibigay inspirasyon upang pag-isipan natin ang sarili nating buhay. Ilang beses na tayong nagtanim ng sama ng loob dahil sa maliliit na bagay? Ilang relasyon ang nasira dahil hindi natin kayang magpatawad? Kung ang isang pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ay kayang magpatawad, marahil kaya rin nating buksan ang ating puso para sa habag at pangunawa. Sa huli, ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaya ng iba. Ito ay tungkol sa pagpapalaya rin sa ating sarili.